everyone! So welcome back to my YouTube channel. So I'm Claudine Clavillas and this is my YouTube channel. Kung hindi ka pa nakasubscribe, please do like, share, and subscribe to my YouTube channel para updated ka sa mga panibagong videos ko. So for today's video, ang video na to is all about TikTok affiliate. Ito yung mga bagay na hindi mo dapat gawin as TikTok affiliate para maiwasan ninyo po yung magkaroon kayo ng violation. So if nagsisimula ka pa lang sa TikTok affiliate, panoorin mo tong video na to para maiwasan mo yung violation. Kasi pag umabot ka na ata ng 24 something or 28, hindi ako sure, pero may point system kasi yan binang violation na kapag naabot mo na yung pinaka-maximum mababan ka na at wala ka ng TikTok account, TikTok affiliate account, okay, TikTok affiliate account, wala ka ng yellow basket. So unang-una gagawin mo, wag ka pong magpo-promote ng product na hindi naman talaga nakalagay sa yellow basket. Like for example, nag-promote ako ng sabon. Tapos yung sabon na pinag-promote ko, sa baba niya, hindi naman talaga yun yung talagang product. Okay, magkakaroon kayo agad ng violation yan. Kasi may mga iba kasi akala nila, ay okay lang naman yan, hindi naman madedetect. Hindi po. Importante kasi po kay TikTok affiliate na kung ano yung product na pinopromote mo. Like for example, ito, Golden Dust ng Glass Skin Soap ni G21. So ito yung mini combo soap nila. So yung ilalagay ko sa baba is yung mini combo soap. So hindi ko pwedeng ilagay doon yung regular size na soap nila ng G21. Okay, so like for example, ito yung regular size soap nila. So ito yung pinakita ko, pero ito yung nilagay ko. Bawal po yun, magkakaroon kayo ng violation doon. Okay, kasi dapat po, kung ano yung product na promote mo, yun pa din yung ginagawa mo. Pangalawa, ito yung hindi ko talaga ginagawa kasi alam ko, nagkaroon ng problem kay TikTok last few months or last year about sa prices. Okay, ako kasi sa mga sa mga TikTok account ko, ayan, sa TikTok affiliate ko po, hindi ako naglalagay. Like for example, etong serum na to, hindi ko siya nilalagay ng price. Halimbawa, etong serum na to 199 pesos, parang ganun. Tapos nilalagyan ko siya 199 pesos. Dati maraming gumagamit nun, pero ang alam ko kasi nag-update na si TikTok. Ganon. So, parang halimbawa, nilagay mo 199, tapos tumaas na pala yung price niya, nasa 210, 205 na siya. Magkakaroon ka ng violation kasi hindi nagmamatch yung pricing mo doon sa nasa yellow basket. So, ang ginagawa ko hindi na ako naglalagay ng price. Pwede naman kayo maglagay like 100 plus, 200 plus, kung feeling niyo hindi naman talaga siya bumababa sa 100, and yung price niya, halimbawa, papasok naman sa 200 plus, then okay siya. Pero ako kasi, hindi ko advisable na maglagay kayo ng price. May mga iba kasi, syempre, nakakahook pag may price. Kasi mura lang, ganun. Pero sa akin kasi, hindi. And hindi ko talaga siya ginawa, kaya hindi naman ako nagkaroon ng violation kay TikTok. Ayan, so, hindi ako naglagay ng price. Pwede kayo maglagay per estimate, pero minsan kasi ang risky, baka magkaroon ka talaga ng mga violation. Okay? Then, pangatlo po, huwag kayong halimbawa, pagdating naman sa live selling, pagla-live. Pag magla-live, ito, ranas ko to, nag-live ako, tapos, halimbawa, ito yung basket number 1 ko. Okay, basket number 1 ko. Tapos, ito yung basket number 2 ko. Yung basket number 1 ko is yung J-Skin, tapos yung nasabi ko is itong si BWC. Bawal yun kasi mini-mismatch mo yung information. Like, halimbawa, basket number 1, Glow Boost, tapos sabi ko, okay, bili na kayo sa basket number 2, sa BWC, pero ito yung pinapakita ko, bawal yun. Okay, so ang gagawin mo, halimbawa, magla-live ka, tapos marami kang mga products na nakalagay dyan, ang gagawin mo, ipin mo na muna yung product, ipin mo na muna tong J-Skin High Drop Glow Boost Serum, ipin mo na muna yan, before ka magsabi na, okay, basket number 2, J-Skin High Drop Glow Boost Serum, ganun. So, para hindi ka magkaroon ng violation, kasi ngayong February lang, ngayong taon ng 2025 ang dami kong violation talaga sa pagla-live, as in, ang dami talaga, kasi nga nami-mismatch yung information niya. So, bawal na bawal talaga siya. Okay, so hindi siya talagang ma-recommend ko sa inyo. So, sinasabi ko na to para maiwasan nyo na siya at hindi nyo na siya gawin. Okay? Tapos, bawal din po magsabi kayo ng, halimbawa, ako kasi nag-live ako noon ng laptop. So, nag-live ako. Tapos, yung sinabi ko, Dell, mga ganyan-ganyan. Tapos nagsabi pa ako na pwede kayong bumili sa labas, ang mahal nito, ganun. Huwag na kayong magsasabi ng ganun kasi magkakaroon din kayo ng violation nun. So, ang gagawin ninyo, kung ano lang yung product na nandyan, yun lang yung sabihin mo.
Huwag ka na magsasabi ng kung ano-anong mga product pa. Kasi, pag sinabi mo yun, tas pag pinag-check or na ano talaga ng TikTok na hindi naman talaga siya available dyan, doon ka talaga siguro nagkaroon ako ng 8 points violation nun, be. As in, marapit na akong umabot sa point na talagang mababa na yung account ko. So, nasa 1 point ata, something, ganun. Or 2 points na lang, malapit na maban yung account ko. So, buti na lang, nag-refresh na siya. And as far as I know, parang ilang days na lang ata ngayon kapag nagkaroon ka ng violation, 90 days ata. Di ko sure if 90 days na lang yung sa violation kasi before nasa 180. Ewan ko, basta ngayon medyo na lessen na siya. Halimbawa nagkaroon ka ng violation ngayon, ilang days na lang siya? Nasa 90? Parang ganon, basta di ko sure. Nasa ilang days na lang siya. Pero sa akin, hindi ko masasuggest na talagang magkaroon kayo ng mga violation. Kasi ang hirap pag nagkaroon kayo ng violation, mag-iisip kayo niya na, ay, ganito, ganyan. So, for me, mag-ano kayo. Tapos po, para sa akin lang huwag kayong magpo-promote ng mga products na hindi nyo naman talaga ginamit, hindi nyo naman talaga proven and tested. Tapos, yung kung ang habol nyo is mataas na commission lang, kaya pinopromote nyo siya, makaka-affect din yan sa inyo. Okay? So, huwag kayong magpo-promote ng mga bad products. Lagi ko yan sinasabi, kahit sa mga kakilala ko. Kasi, halimbawa, nag-promote ka ng product na hindi naman talaga siya maganda, tapos ang habol mo lang is mataas na commission, magre-reflect din yan sa iyo as an affiliate. Kasi tayong affiliate, dapat pinagkakatiwalaan nila tayo. Kaya nga tayo affiliate, kasi nagre-record tayo ng mga products na gumana sa atin, naging effective sa atin, na kumbaga tayo yung makakatulong sa kanila pagdating sa mga products. Kaya dapat i-build mo din yung sarili mo na dapat yung tiwala nila is mag-gain. Okay? So, ganun siya. So, please, wag kayong magpo-promote ng mga products na talagang ano ba to? Yung hindi naman talaga siya okay. Tapos po, TikTok affiliates, iwasan natin na ng parang, 'di ba? Pagdating sa whitening, 'di ba? May mga iba na talagang ang ginagawa na lang nila para umitim, ginagawa ng ibang paraan, ganun. Mas maganda na maging totoo kayo kasi may mga ibang mga affiliates talaga dyan, lalo na yung talagang mga specialist na talaga, may mga talagang mga ano na talaga, alam nila kung peke yan na effective, tapos effective talaga. Kasi imbis na mag-gain, hindi. Baka maging chika pa kayo niyan. Okay? So, iwasan lang natin yun. So, dapat ini-enjoy din natin yung pagiging affiliate natin. Okay? Sila naman guys, yung gusto kong mga i-share sa inyo na mga dapat yung iwasan, mga misleading, mga traffic source na iwasan ninyo, magsasabi kayo ng mga brands, tapos wala naman pala dyan. Grabe yung points nyo dyan, at baka maban kayo. Okay? So, iwasan nyo yun. So, again, I'm including Clavillas and this is my YouTube channel. So, sana may mga natutunan kayo and naka-help sa inyo, lalo na kung baguhan kayo na affiliate. And kung nagkaroon man kayo ng violation, baka alam nyo na kung ano yung reason ng violation na yun, hindi na kayo magtataka. Okay? So, alam naman everyone. Bye!